Pagmiminang pagbabanlas naman gamit ang karpet ang ating istorya ngayong araw. Maraming nagsasabi na mas maganda daw gamitin ang karpet kumpara sa balat ng puno ng saging. Totoo kaya ito? O kwento-kwento? Kaya nga dali-dali akong bumili ng karpet para masubukan at mapatunayan kung alin ba sa kanilang mas magandang gamitin. Ang traditional na pagmimina ba gamit ang balat ng puno ng saging? O magkabagong sistema gamit ang karpet? At ngayon ay masusubukan na natin kung ano ang mas magandang gamitin, ang karpet ba o ang puno ng saging. Tara at samahan nyo naman kami sa bago nating istorya. Magandang araw ka-istorya. Ngayong araw pala susubukan natin ang pagbabanlas gamit ang karpet. At ang unang-una namin ginawa ay preparation muna sa banlasan bago ang pag-i-start. Para malaman at mabalansin natin ang tubig sa banlasan para hindi masayang ang ating pinaghirapan. At pagkatapos natin matama at mabalansi ang lagayan natin sa banlasan, ay huwag natin kalimutan lagyan ng putik ang bawat gilid ng banlasan. Upang hindi dyan dumaan ng tubig, baka sumama ang ginto, sayang naman ang ating pinaghirapan. Pagkatapos ng ating preparation sa ating banlasan, ay ang tinatawag na pag-i-stack naman. Kung saan maghahanap tayo ng mga lupa na may mga margaha o mga stack na posibleng may mga ginto. At pagkatapos ng pag-i-stack ay ang pagpipisil naman, kung saan sinisiparit natin ang mga buhangin at saka lupa. Sa pagmimina talaga, kung may kasama ka ay dapat alam nyo na ang dapat nyong gawin. Dahil marami ang pagproseso bago tayo makakuha ng ginto. Kagaya sa aming ginawa, ibang nag-i-stack at ibang nagpipisil ng lupa para mapadali ang ating pagproseso. At pagkatapos mapisil ang stack ay dito na nilalagay sa banlasan. But by the way, ano ba ang malaking tulong sa paggamit ng banlasan? Ang pinakamalaking tulong ng banlasan ay pinapaikli niya ang ating pagbibiring at ang oras, lalo na ang pagod sa ating pagtatrabaho. At dahil sa malaking tulong ng banlasan ay mas marami kaming mapipisil na lupa at mas marami din kaming ginto na maiuwi sa aming pamilya. At pagkatapos namin maubos lahat ng stack na malagay sa aming banlasan, ay dito na namin kinukuha lahat ng stack na natira sa banlasan. At dito na namin nilalagay sa planggana upang mapisil at masiparit ang mga margaha doon sa karpet. At ang purpose pala ng karpet, ay dyan natatrap ang mga ginto. Instead na mahulog ang ginto o kaya sumama sa tubig, ay natatrap sila sa karpet. Pagkatapos natin mapisil, ay dito na naman tayo sa pagprosesong pagbibiring. Kagaya ng sinabi ko, ang banlasan ay nagbibigay ng less hassle. Kung hindi tayo gumamit ng banlasan, at tiyak na marami tayong bibiringin. At isisiparit pa natin ang mga buhangin tsaka margaha. At paggamit natin ang banlasan, ay malit na lang ang buhangin at tsaka pwede nang isiparit ang margaha at tsaka ginto. To make the story short, ito po ang nakuha natin sa una nating pagbibiring. Ang mga ginto talaga dito sa amin kaya di namin ginagamitan ng mercury dahil mga malalaki. Pagkatapos namin mabiring lahat ng stock, ay dinadangay na namin ang lahat naming nakuhang ginto.
At ang sagot ko sa katanungan kung alin ba ang mas magandang gamitin, ang karpet ba o ang puno ng saging, ay nagdedepende sa iyong kasanayan at nagdedepende din sa inyong budget. Dahil pag ginamit nyo ang puno ng saging, hindi mo na kailangan bumili at ito po ay libre. At pag karpet naman ang ating gamit, ay kailangan talaga natin bumili. Ang advantage ay lang, hindi basta-basta nasisira. At wag natin kalimutan guys, storya, kung ano man ang ating trabaho, mahirap man ito o delikado, basta't wala tayong tinatapakan ng tao ay pangmalaki natin ito.